Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagpasya na kaharipan ng grupo ni Yonbuso at ng kasama nito na ang 17th Master ng Murem Alliance si Qian Yuwun, matapos na hindi magawang makumbinsi na bawiin ng Emperor ang desisyon nito patungkol sa pagpapalit ng relihiyon ng Ming Empire. Kaya naman nang makarating na ang mga ito sa lugar, ay agad naman na may napansin si Pang Guyo, at ito ay ang kanilang mga kasamahan, ang mga miyembro ng Hengsan Sect. Dahil dito ay agad naman niyang sinabihan si Yonbuso na siya na muna ang mauunang aatake sa mga ito. Sa isip niya na ito na ang kanyang pagkakataon na pinakahihintay, ang may mapatunayan sa kanilang Murem Alliance, kaya naman ay agad na pinaghanda nito ang kanyang mga kasamahan dahil oras na para iligtas ang kanilang mga kasama. Makalipas naman ang ilang sandali matapos na makasunod ni Yonbuso, ay bigla naman itong may naramdaman na nakakatakot na aura, at napapatanong kung talaga ba na aura pa ito ng isang tao, kaya naman ay agad niyang tinawag si Master Pang upang pahintuan, ngunit huli na ang lahat. Matapos na makarating nito, ay nakita naman niya ang sinapit ng 17th Master ng Murem Alliance sa kamay ni Qian Yuwun, at habang pinagmamasdan naman ito ng ating bida, ay napasabi na lamang siya na mukhang may mga tao pa bukod sa isang ito, ang nagnanais na matanggalan din ngayong araw ng kanyang braso. Ang Habei Pang Clan ay kilalang clan, upang magawang mapasama sa top 3 para sa mga pinakamalakas na blade technique sa pamamagitan ni Pang Muhul na kanyang kapatid na mula sa ibang ina, at ang Habei Pang Clan leader na si Pang Guyu, na isa sa top 5 blade master sa loob ng Orthodox Murem Alliance. Siya ay may ambisyon na maging sentrong karakter sa buong Murem Alliance, subalit mayroon lamang kakaunting impormasyon ang mga ito patungkol sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect upang magawa niyang labanan ang mga ito, at sila ay labis na malalakas. Kaya naman nang makita niya ang isang oportunidad dahil sa ang Heavenly Demon Divine Cult ay ang magiging opisyal na relihiyon ng Great Ming Empire, at ang 12th Master na si Qian Su ay ang nagsanhi nito upang magbitiw siya sa kanyang posisyon, ay sa isip nito na dahil sa bumaba na ito sa kanyang posisyon, ay ang ibang master ay mayayangat, ngunit hindi pa sapat sa kanya iyon dahil kailangan pa niya na magpaangat ng mas mabilis. Kaya naman nang magawa nitong makalapit sa kinaroroonan ng mga miyembro ng demonic cult, ay agad nitong hinanap ang pinuno ng demonic cult, kaya naman nang may mapansin siya, ay napasabi naman ito na mukhang ito na ang kanyang hinahanap, dahil ang isang ito ay may kakaibang aura sa kanyang katawan, at hindi na niya gagalawin ito at hahayaan ng si Yonbuso ang humarap. Nang bigla naman nitong napansin ang ating bida kaya naman ay napasabi siya na wala itong nararamdaman na kahit na ano sa isang ito, dahil dito ay nagdesisyon siya na ito na ang uunahin niya, ngunit nang umatake naman ito ay nagulat siya sa nangyari, dahil ang kanyang inatake ay isang swift clone technique. Nang bigla naman siyang nahawakan sa kanyang braso ni Qian Yuwun, at mabilis na inatake ang isa nitong braso, pagkatapos ay agad siyang itinulak nito, at pinaluhod gamit ang kanyang true energy. Sa nangyari ay nagtaka naman ito dahil sa napakalakas ng enerhiya na kanyang nararamdaman, at napatanong kung sino ba ang isang ito, nang bigla naman itong natigilan, dahil mukhang ito na ang demonic cult leader. Matapos ay napasabi na lamang siya na mukhang may mga tao pa bukod sa isang ito, ang nagnanais na matanggalan din ngayong araw ng kanyang braso. Nang makarating si Yonbuso at ng kanyang mga kasama, ay agad naman nitong nakita na apak-apak nito si Master Pang Guyo, kaya naman ay napasabi ang isa nilang kasama na kung anong lakas nitong gawin iyon sa kanilang master ng Murem Alliance, na agad naman siyang pinahinto ni Yonbuso. Matapos ay agad itong napatingin sa kinaroroonan ng iba pa niyang kasama, at nang makitang ayos lamang ito ay nakahinga siya ng maluwag, dahil ang mga ito ay buhay pa. Nang bigla naman silang natigilan sa pagdating ng Grand Guardian sa kanilang likudan, kaya naman ay napasabi ang ilan na hindi maganda ang mga nangyayari at mukhang hindi na sila makakaalis dito ng buhay. Sa isip naman ni Yonbuso na sigurado siya na ang aura na kanyang naramdaman kanina sa labas ay sa taong ito, ang nakakatakot na aura na hindi naaayon sa kanyang edad, bukod doon ay hindi din niya maramdaman ang level ng martial art nito. Sabi nito na nais niyang labanan siya ngayon na mismo, ngunit kailangan niyang huminahon na muna,
Kaya naman ay matapos nitong mag-isip, ay sinabi naman niya kay Qian Yuwon na isang karangalan ang makaharap niya ang demonic cult leader, at siya ay ang pinakabatang anak ng Merm Alliance leader at ang White Ring Squad leader captain na si Yeon Buso. Napatanong naman sa kanyang isip si Heo Bong kung ito ba ay ang kandidato para sa bagong susunod na top 5 martial artist ng Jangho. At para sa kanila na magpadala ng kagaya ng taong ito, ay sa tingin niya na ang Merm Alliance ay labis ng nababahala. Matapos naman marinig ng ating bida ang pagkakakilanlan nito, ay napasabi naman ito sa kanyang isip na may panahon kung saan ay pilit silang ikinukumpara ng lahat sa isa't isa. Kaya naman dahil dito ay agad na niyang binatawan ng master, at napatanong kung siya ba ay ang representante para sa Merm Alliance, na agad naman na sinagot nito na maaaring ganun na nga. Dahil dito ay sinabihan siya ni Qian Yuwon na inaasahan na nito na nakahanda siya na pagbayaran nito ang ginawa niyang pag-atake sa kanila, siya bilang ang squad captain na si Yeon Buso. Matapos na magpalabas ito ng malakas na aura, ay agad naman na naramdaman ito ni Master Pong, kaya naman ay napasabi siya na kailangan niyang maprotektahan ito. Matapos ay agad siyang nagpadala ng sound telepathy sa binata at sinabi na isang katangahan ang labanan ang isang ito, at kailangan na nilang isuko ang patungkol sa relihiyon, kaya naman matapos na mapaisip ni Yeon Buso, ay agad itong humingi ng paumanhin sa ating bida patungkol sa kanilang binuong pakikipag-alyansa sa isa't isa. Sa isip naman ni Qian Yuwon na mukhang nakahanda na itong umatake kanina ngunit bigla na lamang itong umatras, kaya naman ay sa tingin niya na wala na itong balak pa na labanan siya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na nagsalita si Yeon Buso at sinabi na para sa kanilang paniniwala, ay sa pakiramdam nila ay inagawan sila nito patungkol sa opisyal na relihiyon ng Ming Empire, kaya naman ay ginawa nila ang lahat upang magawang bawiin ng Emperor ang kanyang utos. At para sa bagay na iyon ay naniniwala siya na dapat siyang sisihin para doon, sa nangyari ay natigilan naman si Qian Yuwon at napatanong kung anong nais nitong sabihin sa kanya. Agad naman na sinabi ni Yeon Buso na hindi ba dapat ay magkakampi sila dahil sa mayroon silang kaparehong kaaway, at inaasahan niya na hindi nito nais na masira ang kanilang alyansa dahil sa insidenteng ito. Dagdag pa nito na aalis na sila at Atres para sa posisyon sa relihiyon ng palasyo. Kaya naman ay pakawalan na nito ang mga disciple ng Hengshan sect at ang kanilang dalawang master ng Merm Alliance. Sa isip naman ni Master Pong na inakala niya na magiging duwag ito, ngunit ang ginawa niya ay napakatuso. Napasabi naman ang pinuno ng Hengshan sect na ito na lamang ang pinakamaganda nilang magagawa sa oras na ito. Ang demonic cult leader ay hindi makakatanggi sa alok nito dahil sa sinabi na niya na handa na itong sumuko patungkol sa usapin sa relihiyon ng palasyo, at ang ginawa nito ay isang matalinong pamamaraan. Matapos na sabihin ito ng mahinahon ng binata, ay natigilan naman siya nang sinabi ni Qian Yuwon na mukhang may hindi ito naiintindihan na kung ano, at tinanong kung ang pag-address ba ang sinabi niya patungkol sa relihiyon ng palasyo, at sino naman ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na gawin ang desisyon na iyon. Matapos ay inasar niya ang mga ito na hindi ba ay inatake nila ang kanyang grupo dahil sa hindi niya nagawang mabago ang isip ng Emperor, nauna silang umatake at nang mapagtanto nila na wala silang laban, ay umaakto sila na parang pinagbibigyan na nila ang buong demonic cult, at labis siyang nalulungkot para sa kanila, dahil hindi siya mabait na kung sino na sisang-ayon sa gusto nila. At sa tingin niya ay masisiyahan lamang siya, kapag nagawa na nitong maputol ang isa nitong braso. Sa nangyari ay napasabi naman si Yeon Buso na ang bagay na iyon ay nakakatakot upang isabi pa, ngunit sa isip nito ay sa tingin niya na wala talagang balak ang demonic cult leader na makipag-usap sa kanila. Nalulungkot siya sa sinapit ng dalawang master ng Merm Alliance dahil sa sinubukan nito na magkaroon pa ng kahit na anong sakripisyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang labanan. Ngunit sa tingin niya ay wala na siyang iba pa na mapagpipilian. Kaya naman ay sinabi nito kay Qian Yuwon na sa totoo lamang ay nagagalak ito, at nakakasigurado siya na kaya ito umaakto ng ganito sa kanila ay dahil sa iniisip ng ating bida ay inaakala niya na malakas na siya, at dahil din sa naiisip nito na siya ay ibinigay ng Diyos para maging katapat niya.
Matapos ay sinabi nito na kagaya ni Qian Yuwon, ay maging siya ay tinatawag din na genius ng kanilang Orthodox Murem Alliance, ngunit hindi na nito pa natapos ang kanyang sinasabi ng mabilis na inatake siya ng ating bida at pinutulan ng isa nitong braso. Matapos nang nangyari, ay nabigla naman ito, upang agad siyang mapalayo sa kinaroroonan ni Qian Yuwon, at habang umaatres ay sa isip nito ay naguguluhan siya dahil sa nakita lamang niya ito sa kanyang harapan ngunit hindi niya nakita ang ginawa niyang pag-atake, at ang bilis nito ay napakapambihira, kaya naman ay napapatanong ito na kung ganito na ba siya talaga kalakas. Nang bigla naman na nagsalita si Qian Yuwon at sinabi na nakuha na nito ang kanyang nais, kaya naman ay nakakalokong tinanong nito ang binatang si Yeon Buso kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ang kanilang paglalaban. Sa narinig na ito ni Yeon Buso, ay galit naman itong tinatitigan si Yuwon, kaya naman ay agad nitong pinigilan ang mga daluyan ng dugo malapit sa kanyang naputol na braso upang mapatigil ang pagdurugo. Matapos ay agad itong naghanda ng malakas na chi sa kanyang daliri at agad na sumugod kay Qian Yuwon. Nang makakuha ito ng sapat na distansya, ay agad nitong kinontrol ang mga espada sa malapit gamit ang kanyang chi sword control, at ito ay papalapit sa ating bida na si Qian Yuwon. Nang makalapit ay nagpaikot-ikot naman ito sa paligid ni Qian Yuwon at nakabuo ng isang buhawi, habang umiikot ito sa kanyang paligid ay napalingon naman ito sa direksyon ni Yeon Buso. Sa isip naman nito habang pinagpapawisan dahil sa bigat ng teknik na kanyang ginagawa ay kahit kasing bilis pa ito ng isang multo, ay hindi magagawang makatakas dito si Qian Yuwon sa kanyang ginagawang ito. Kaya naman ay napasigaw ito ng malakas dahil sa tinindihan pa nito ang kanyang ginagawang buhawi na pumapalibot sa ating bida. Sa nangyayari naman ay gulat at nangangamba si Heobong at maging si Wang Hul habang napapatanong siya na kung ano naman kaya ito. Sabi naman ng isa na ang lahat ay magsipaglayo na, dahil sa maaari silang tanggayin base sa kanyang nakikita sa isang puno na nasa harapan niya ay labis na napakalakas nito. Habang papalakas ang buhawing nakapalibot kay Yuwon, ay galit naman na sinasabi ni Yeon Buso na ngayon ay papaslangan na niya ito. Kaya naman ay buong lakas nitong kinontrol ang mga espada patungo sa ating bida. Agad naman na nakita ito ni Qian Yuwon kaya naman ay agad nitong ikinumpas ang kanyang kamay, at gamit lamang ang kanyang true energy ay matagumpay naman na napawalang bisa ni Qian Yuwon ang mga espada na papaatake sa kanya. Sa nangyari ay gulat naman dito si Yeon Buso at napapatanong kung talaga ba na nagawa ni Qian Yuwon na mapawalang bisa ito gamit ang true energy nito. Kaya naman sa isip niya na kung ganun ay mas tataasan pa niya ang pagpapalabas ng true energy sa mga espada na kanyang kinokontrol. Sa nangyari ay napapangiti na lang si Yuwon sa kanya, sabi ng nanomachine na ang pagkuha ng pagkontrol sa mga espada ay nakaproseso na, at hindi din nagtagal ay nagawa ng makontrol ito ng nanomachine at sinabi sa ating bida na ang pag-target ay matagumpay ng nagawa. Kaya naman gamit ang pagkumpas ni Yuwon, ay mabilis na nabura ang malaking buhawing nakapalibot sa kanya at ibinalik ang mga sandata kay Yeon Buso, na matagumpay naman itong sinalo ang lahat. Matapos ay gulat ito at hindi makapaniwala, at napapasabi na hindi posible na magawa niya ang bagay na iyon. Dahil dito ay napasigaw naman ang dalawang master ng Murem Alliance sa sinapit na ito ni Yeon Buso sa kamay ni Qian Yuwon, sa isip naman ng isa pa na hindi pa din magawang makapaniwala. Na inagaw lamang ni Qian Yuwon ang pagkontrol sa mga espada gamit ang chi sword control nito ng ganun lamang kadali kahit pa na isa na itong ganap na nakaapak sa Mystic Realm. Dagdag pa nito na totoong wala silang laban sa isang ito, at ang taong ito ay isa talagang demon god. Sa isip naman ni Yeon Buso habang tinitignang papalapit si Qian Yuwon sa kanya, na kung papaslangan na siya kaya ng ating bida. Dahil kung ganun ay ito na ang lahat ng kanyang makakayang gawin para sa kanilang Murem Alliance, kaya naman ay hiniling nito sa ating bida na paslangin na niya ito. Sabi naman dito ni Yuwon na kung bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon. Sa narinig nito ay nagtataka naman siya, dagdag pa ni Qian Yuwon na tamang-tama na gawin itong bihag na maaari niyang magamit kung kailang niya gugustuhin. Dahil dito ay nagalit naman ito ng sobra sa ating bida.
kaya naman ay muli siyang tinanong ni Yuun na kung nais pa ba nitong magpatuloy na labanan siya. Ngunit bago pa ito makasagot ay mabilis naman siyang pinadalhan ng sound telepathy ng kanyang kasamahan na isang master ng Murem Alliance, at sinabi na kahit na nakakahiya ito para sa kanila ay kailangan pa nilang manatiling buhay. Kaya naman ay nagsalita na ang isa nilang kasamahan at nag-utos sa iba pa na ibaba na nila ang kanilang mga hawak na sandata, na mabilis naman na sinunod ng mga ito. Sa isip naman ng isang master ng Murem Alliance, na ang natunghayan niya ay parang isang labanan sa pagitan ng matanda at ng isang bata, kahit pa si Yeon Buso ay isa ng martial artist na nakatungtong sa Mystic Realm, kaya naman ay napapatanong ito na kung ang pagitan ba ng lakas sa mga martial realm ay mas tumataas habang mas umaakyat ang isang martial artist. Dagdag pa nito na kung ganun ay talagang nakakakilabot ito, kakailanganin ng halos isang dekada upang maabot ang pagkakaunawa bilang isang supreme peak martial artist, ngunit ang taong ito ay nagawa lamang na makapagpalakas at mahigaitan ang lahat sa ilang buwan lamang. Sabi pa nito na kahit na maswerte sila at makakalayang ngayon kung sakali, ay maari naman natanggalin ni Changsu ang isa pa niyang braso dahil sa pagpusta nito sa isa ding braso nito kung sakaling magtatagumpay sila sa misyon nila dito. Makalipas naman ang ilang sandali, habang ang lahat ng mga miyembro ng Murem Alliance ay nakagapos at nakaluhod, ay sinabi ni Heobong na ang anak ng Murem Alliance Master at ang dalawa pang mga Master ay labis din na napinsala. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ganito ang nangyari sa kanila ay papaano na ang ginawa nilang alyansa sa mga ito. Sabi naman dito ni Wang Hul na huwag na itong mag-alala pa, dahil ang rason kung bakit sila gumawa ng pakikipag-alyansa sa Murem Alliance ay upang talunin ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Dagdag pa nito na kung sakali man na masira ang alyansya ay magkakaroon ng malawakang harap-harapang gyera sa pagitan ng dalawa, dahil lamang sa pagsubok ni Yeon Buso na kumawala sa sitwasyon ng buhay. Sinang-ayunan naman ito ni Cheon Yuun, kaya naman sabi ni Heobong na masyado siyang nag-aalala para sa wala. Sabi naman dito ni Wang Hul na naiintindihan naman niya ito, ngunit mayroon pa silang unorthodox alliance sa kanilang kanlurang bahagi ng teritoryo, ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kanilang silangan, at sila naman na ang Heavenly Demonic Cult sa Timog, kaya naman ay hindi gagawa ang mga ito ng desisyon na kasing tanga ng pagsira ng kanilang alyansa. Matapos ay nagtanong ulit si Heobong na kung ganun ay ano naman ang gagawin nila sa mga ito. Sabi ni Cheon Yuun na ipapadala nila ang iba pabalik bukod lamang kay Yeon Buso at sa dalawang master ng Murem Alliance na nasa bandang likudan. Masayang sinabi naman ni Wang Hul na kung ganun ay siya na ang magtutungo sa Murem Alliance, at ibigay ang mensahe ng ating bida para sa kanila. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Cheon Yuun at sinabi na hindi na kailangan pa na gawin ito, dahil baka gawin lamang siyang bihag ng mga ito at humiling sa kanya bilang kapalit sa kanyang pagkakabihag, sabi nito na sapat na ang liham para sa kanila. Sabi naman ni Heobong na ngayon na tapos na ang insidenteng ito ay malalaman na ng buong Jiangho kung gaano kalakas ang isang Cheon Yuun, at bukod pa doon ay maari pa itong makakuha ng isang titulo na nararapat lamang sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas ang 3 araw, sa Orthodox Murem Alliance Grand Pavilion, ay nagtatanong naman ang isang master sa loob sa mga dumating na kung papaanong nangyari ang ganito at hindi siya makapaniwala na kung totoo ba talaga ito. Na malungkot naman na sinang-ayunan ng isang master, sabi naman ng isang disciple ng Hengshan sect ay kahit na si Yeon Buso ay hindi man lamang tumapat sa lakas nito. Sa isip naman ng Murem Alliance leader ay napapatanong ito kung posible ba na magawa ang pag-agaw ng pagkontrol sa teknik na ginawa ni Yeon Buso na Chi Sword Control. Sa isip naman ng Orthodox Murem Alliance 6th Master, ang Mount Hua sect leader, na si Pang Changwon ay bigla itong nakaramdam ng takot dahil kung ganito nga ang mga naganap, ay mukhang totoo ang lahat ng mga sinabi sa kanila ni Cheon Su noong nakaraang naganap ang isang pagpupulong. Dagdag pa nito na ang Heavenly Demon ng Heavenly Demonic Cult ay nagawa lamang na maabot ang Life and Death Realm sa loob lamang ng ilang buwan, dahil ang kanyang buong akala ay sobrang napaka-imposible ang magawang makatungtong sa martial realm na iyon, at siya ay sobrang layo na sa limitasyon para sa isang tao.
Ngunit bigla naman na tinanong ng pinuno ng Murem Alliance si Pang Clan Outer Hall Master, na si Pang Yusok, na kung ano naman ang bitbit nito sa kanyang likudan at bukod pa doon ay tinanong din siya nito kung bakit ganito ang kanyang reaksyon at pinagpapawisan ng matindi. Sabi nito na ang demonic cult leader ay inutusan at sinabihan siya na siguraduhin niya na ang dala nito ay makakaabot sa Murem Alliance Master. Sa sinabing ito ng tagasunod ng Hall Master sa Alliance Leader ay napatanong naman siya na kung bakit sa kanya nais ito na ipaabot ng demonic cult leader, kaya naman ay agad na kinuha ng dalawang master ng Murem Alliance ang kahon na bitbit ng Hall Master. Ngunit nang binuksan nila ang kahon na dala-dala nito ay tumambad sa kanila ang mga braso ng dalawang Murem Alliance Master at maging ang braso ng kanilang pambato bilang isa sa 5 great martial artist ng Jiangho na si Yun Buso. Sa pagkakakita naman ito ng Murem Alliance leader, ay bigla naman itong natigilan at nagpalabas ng malakas na killing intent dahil sa matinding galit na nararamdaman nito sa naging resulta ng misyon na kanyang ibinigay sa kanyang mga kasamahan sa Murem Alliance.